What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Mainit to ha. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senador Amy Marcos tila nasupalpal ang congressman na nag-aambisyong maging prime minister ng bansa. At bakit bigla na lamang nagka-interes ang kongreso sa federalismo? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Yung mga kongreso talaga, kulit. Ang daming gusto mangyari dito sa Pilipinas, no? huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang nag-anunsyo si House Speaker Martin Romualdez na posible di umanong isusulong nito ang charter change sa susunod na taon, na agad namang umani ng samut-saring reaksyon at naghayag ng pag-alinlangan ang ibang senador sa isinusulong ngayon na charter change sa Kamara. Sama na nga dito si Senator Amy Marcos na chairman ng Committee Electoral Reform sa Senado. Isang pahayag, sinabi na lamang nito ang unang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa di umano'y pagsusulong ng charter change sa Kamara. Aniya, hindi napapanahon sa ngayon na talakayin ang charter change dahil mas marami pang problema sa bansa ang dapat tutukan. Question din ni Senator Amy Marcos kung bakit pilit isinusulong ang Chacha, gayong 2 beses na itong naibasura. Nang tanungin ito kung bakit pilit isinusulong ng Kamara ngayon ng Chacha, ito ang naging makahulugang sagot nito na posibleng may nag-aambisyon ng mataas na posisyon sa gobyerno. Aniya, baka may gustong mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. End quote. Hindi Aba, yan ha. Yan ang dapat nating iwasan mga Pilipino, no? Mga taong bayan, no? Mga katunay, no? Yung ganyang tao na kung sino man yan, yung tipong ang hinahangad is kapangyarihan lang. Yung hinahangad, kung hindi siya manalo bilang presidente, talagang gagawa siya ng sarili niya para maging mataas siya. Naku, napakahirap yun kung ganun ang hahawak sa bansa natin. Malamang ko, naku. Ito yung sinasabi natin na diktadorya mangyayari. Sa tingin nyo lang mga katunay kung ganung klaseng mga tao o politiko, wala tayong binabanggit kung sino nasa sa inyo na yun kung sino, nasa mga isip nyo yun mga katunay. Kung sino yun, kung ano yung naglalaro sa isip nyo, yun na yun siguro. Pero tayo yung maging mapagmatsyag at matalino, tandaan nyo yan. Hindi tayo dapat na magpalinlang sa kung ano man yan. Dapat tayo maging handa lagi. At syempre, yung mga binoboto natin, kailangan kilalanin natin maigi. Diba? Pero iwas-iwas tayo sa ganyang mga klaseng tao na naghahangad ng masikip na kapangyarihan. Imbis na tumulong sa bayan, is kapangyarihan ng gusto. Naku. Nito pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan dahil tila naibulgar ni Senator Amy Marcos ang maitim at masamang balak di umano ni Tambaloslos. Ay nako, siya pala. Para ipilit na susunod na leader siya ng ating bansa, at kaya gusto nilang isulong ang federalismo dahil ang posisyong prime minister ay kadalasang walang term. Haba pa ang pag-upo nito kanyang posisyon Kaya sa pala. gobyerno, katulad ng sa ibang bansa. Tayon sa ating mga kababayan, kaya sinusulong nila ngayon ang federalismo sa Kongreso dahil gustong iluklok ang di umano'y gustong maging prime minister
na si Tambaloslos. Ngunit ayon kay Speaker Martin Romualdez, layunin di umano ng kanyang isinusulong na charter change na talakayin lamang ang economic provision ng bansa. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, matigas pala talaga ang ulo ni Martin Tamba Romualdez. Sinabi na nga ng pinsan niyang presidente at ng Senado na hindi pa importante ang charter change pero pinipilit pa din itong isulong ni Tamba. Wala na talagang kahiyan para lang sa pansariling kapakanan. Dati sa panahon ni FRRD, nakapasa na sa Kongreso ang tiyatsa na yan pero sa Senado, hindi pa kaya. Hindi natuloy ang federalism. Ewan ko lang ngayon kung pati sa Senado papasayan. Tambaloslos talaga, gumagawa na naman ng maitim na plano. Mukhang desperado na yata dahil mababa ang resulta sa survey kaya gumagawa ng plan B na siguradong hindi makakalusot sa matalim na mata ni Super Ate. Tao talaga kapag nasa kapangyarihan hindi nakukontento at mas naghahangad pa ng mas malaki. Bakit hindi ang pagresolba ng mas maraming problema ng bansa ang kanilang isulong? Ang galing, no? Hindi kinukonsinti ni Amy Marcos yung mga ganito. Mantakin mo, syempre, pinsan mo yan, no? Kung ano yan, kakalabanin mo, kinokontra mo. Kasi yung iba kasi, sinasamantala, yung presidente, yung ano mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ganun, sinasamantala nila na ganito, parang ikaw yung magpapatakbo kasi tahimik lang yung presidente, ganito, ganyan lang, hindi siya nagsasalita. Diba? Ngayon, ikaw ang epal dito, epal doon, gumagawa ng ganito, gumagawa ng ganyan. Yung tipong akala mo kaya mo na. Kasi kung sakasakaling si BP Sara talaga yung manalo, nako, wala na eh. Wala na yung mga yan eh. Sigurado yan. Yung mga nasa kongresong bumabanat kay BP Sara, nako, magbabaliktaran ng mga damit dyan. So, eto is talagang nakikita mo na ang tunay na hidden agenda kung bakit talaga ginaganyan si BP Sara. Since day one pa lang nang kakatira nila sa mga Duterte. Hindi yung pansariling interest nila sa kapangyarihan. And quote, nako, may gustong mag-prime minister. Okay naman kasi pinupush ngayon sa House na sa 2024 daw yung change. Ang kulit naman. Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Yun, dapat na. At 2 beses na ibinasura yan ang todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Kulit ka! Ma'am, bakit nga po tingin ninyo kahit po ilang beses ng binasura, pinupush pa rin po talaga ito? Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Nako, parang alam ko yon sino yung ambisyoso na yun. Grabe mga lods, no? Speaking of priorities, yung ibang mga politiko, tama yung sabi ni Senator Amy, yung ibang mga politiko, diba, instead na nakatuon sila dun sa main problem ng bansa natin, wala na, hindi na, nakapokus na dun sa kung paano sila mananalo, paano sila magsistay sa pwesto. Diba? Ang kulit-kulit eh. Kasi sa ginagawa nilang niya, malabo sila mag-stay sa pwesto. Sa susunod na eleksyon, sigurado, goodbye! Dapat tinututukan nila yung problema dito ng bayan. Yung mga mamahaling bilihin. Yan dapat ang nire-resolba. Diba? Yung pagtaas ng mga bilihin na yan, hindi yung kung paano sila mananalo. Ngayon, tignan nyo magiging resulta niya sa susunod na eleksyon. Sigurado. Nako. tama yung sabi ni Senator Amy, sobrang kulit naman, di ba? Even President BBM and even yan, si Senator Amy ay clear sila sa kung ano ang dapat munang iprioridad at gawin no ng Pilipinas, ng mga politiko or mga public servants sa Pilipinas. Iyon ay pababain ang, di ba, presyo ng mga bilihin. Tulungan muna ang mga Pilipino. Di ba? Sino ba yan? Sino na naman yung tambaluslos na yan na di ba, expect na maging prime minister? Diyos ko. Talagang uunahin nyo ang karir nyo, di ba? Talagang uunahin nyo yung political agenda nyo.
Mahiya naman kayo sa mga taong bayan, mahiya naman kayo sa Pilipinas, di ba? Kaya sa lahat, sa mga politiko dyan, instead ang prioridad ay tulungan ang mga Pilipino, pero nakapokus ngayon sa pangalan nila, sa reputasyon nila, sa karir nila as politician. Tigil nyo muna yan. Kasi sa totoo lang, kahit gaano kataas yung ambisyon yung maging leader ng bansa kuno, maging prime minister, kung hindi rin naman kayo magugustuhan ng tao, hindi rin eh. Tao kasi ang nagdedesisyon yan. Kahit anong gawin nyo, kahit nadukutin nyo yung mga mata nyo, tao pa rin ang nagdedesisyon kung kayo ay maluluklok sa pwesto o magiging presidente o vice kayo. O, di ba? Kaya kayo naluluklok sa pwesto dahil sa mga tao. Sino ba bumoboto sa inyo? Yung mga kalabaw. Di ba? Ngayon, kung ganyan ang ipapakita nyo sa tao, hindi kayo nagtatrabaho, mas inuuna nyo yung pansariling kapakanan nyo, imbis na yung problema ng mga tao, sa tingin nyo ba magugustuhan nila yung pinapakita nyo at iboboto pa nila kayo sa susunod? Siyempre, hindi na. O, madadala na sa inyo yan. No, ginagawa nila kasing bobo yung mga tao, ginagawa nilang tanga. No, hindi tanga ang mga tao. No, hindi bobo yung mga yan. Kaya, tighilan nyo na yung kakaganyan, no? Hay nako. Diba? Kaya, ako saludo din ako kay Senator Amy kasi she speaks the truth talaga, diba? And, kumbaga, mararamdaman mo si Senator Amy na para sa kababayan lang, di ba? Para sa Pilipino lang siya. And siya mismo, di ba? Siya mismo talagang nakakahalata and siya mismo nakaka-observe na may ibang, di ba? Iba dyan na ang goal nila is pansarili lang, di ba? At hindi nila iniisip ang sambayanan. Kaya nako, kung sino man yung gusto mag-prime minister, lampasan nyo muna ang di ba? Lampasan nyo muna ang popularity ni VP Inday Sara, tsaka kayo mag-ambisyon. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. Yan, at syempre natunghayan din natin si Mr. Will Talker. Ayan, talagang may nag-aambisyon maging Prime Minister. Grabe. Parang ayaw niya nang bumitaw sa pwesto. Talagang, siguro pa naging Prime Minister siya, nako, talagang gagawin niya talaga lahat para dito lang ako sa pwesto, hindi ako aalis dito. Para tayong bumoto ng Hitler niya. Mga katunay, kayo ingat-ingat kayo. Ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po ay sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.